OMG confirm, Martin Romualdez bagong Pilipinas tatakbong pagka-president 2028. Nangampanya na sa Davao. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat ng Bayan. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat ng Bayan para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ko po, parang ramdam ko na si parang tatakbong presidente itong si Martin Romualdez sa 2028. Parang acting president ang ginawa niya ngayon sa Davao. Oo mga kabibig, ibang-iba talaga mag-speech. Parang ramdam ko ba na parang may plano talaga. Kasi si Martin kasama ang ibang congressman, may senador pa, si Bong Revilla, pumunta, sumama. So alam na natin, di ba? Tapos namigay sila ng, alam niyo na, cash incentives. Puro na lang ayuda mga kabibig, no? Sa bagong Pilipinas. Alam na natin yan! Kaya nga ganyan ang nangyayari ngayon, di ba? Kay VP Sara. Di ba? Kaya nga parang, out ka dito. Parang ganyan. In-out talaga nila si VP Sara. So, sa akin kung ganun talaga yung nagiging taktika, kasi katatakbo ko, kailangan to si Sara Duterte, mawala to. Mawala sa tabi to. Yun ang pagkakamali nga. Sinasabi ko lagi, yun ang pagkakamaling taktika na ginawa nila sa buong buhay nila. Kasi parang ginagawa nila, gusto nila magmadali. Kailangan, pagkatapos ng termino ni BBM, kailangan, ako naman, parang ganun Kaya mali talaga yung taktika. Kung meron talaga ang senaryo na ganun, natatakbo bilang presidente sa 2028. Diba? Kasi mas lalong hindi nagugustuhan nga ng mga tao yung nangyayari. Kita naman natin yung resulta ngayon sa mga tao. Siguro sa inyo, nararamdaman nyo, malakas ako kasi lahat nakapanig sa akin Diba? Lahat nakapanig sa akin, yung mga kasama ko. Ang tanong kasi dyan hindi dapat lambingin yung mga partido na yan yung mga party-party na yan. Diba? Ang taong bayan ang tunay na dapat lambingin dyan. So, paano mo makukuha ang simpatsya ng taong bayan? Hindi dahil sa paggawa ng mabuti. Hindi dahil sa paggawa ng mga tulong-tulong na yan. Kasi kahit bigyan mo sila ng bahay at lupa isa-isa, kung meron ka namang ginagawang hindi maganda, halimbawa, hindi naman ako yung gumagawa nun syempre nga, yung mga tagasunod, yun ang problema. Yung mga tagasunod. No? So, sa'yo pa rin tatama. Ganun pa rin. Kung pinayagan nyo na lang, magkaibigan na lang tayo, magkasama tayo sa unit team, tuloy na natin yan. Tapos si Sara Duterte, kausapin nyo ng masinsinan. BP Sara, uy, may tanong sana ako sa'yo. Siyempre sabi ni BP Sara, ano yun? Ano yun, Pambi? Ay! Ano yun, Martin? Diba? Gusto ko sana tumakbong presidente. Kaso nga lang, number 1 ka sa survey. Diba? Gusto ko kasing maramdaman yung naramdaman ni Insan. Diba? Baka pwede naman. Medyo paiskirahin mo lang ako kahit papano. Diba? Wala mo sabihin ni VP Sara, no problem. Diba? Sabi ni VP Sara sa'yo, ayoko naman talaga maging tumakbong presidente. Vice President nga, ayoko Pinilit lang ako O sige, ikaw na, suportahan pa kita. Di dapat malay mo, ganun pala naging sagot ni VP Sara. Di walang problema. Iniisip mo naman. Paano yung mga tao? Diba, yung mga tao, gustong-gusto kong patakbo yung presidente. Hindi, mauunawaan nila yon. Siyempre, magkasama tayo. Yung pagtitiwala na ibibigay nila sa akin, siyempre, ibibigay nila sa'yo. Dahil magkasama tayo, magkasangga tayo. Di ba? Maaaring kung ikaw, i-endorso ka ni VP Sara, pinagkakatiwalaan siya ng mga supporter niya, magkakaroon din ng tiwala sa'yo, yung mga supporter niya, lilipat din sa'yo, kung baga tutulungan ka din. Diba? Ang gandang taktika nun, kaso hindi Iba ang taktikang ginawa nyo. Kailangan, Sara Duterte, mawala ka.
Kailangan ipakita ko tumutulong ako sa mga tao, magbibigay ako ng bigas, magbibigay ako ng ayuda, magbibigay ako ng ganto, ganyan. Eh kaso nga lang, sa kabila ng ginagawa mo na kabutihan, kuidaw. Ang nagiging resulta naman is hindi maganda. Kasi nga may mga nangyayaring ganto sa Duterte. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, kung sana okay lang kung ang supporter ng Duterte ay maliit lang. Kaso ang problema, ang supporter ng Duterte malaki. 'Di ba? Pilipinas Service Chauffeur, sana yung pamimigay ng ayuda na ba, ibigay na trabaho o di kaya negosyo. Ay nako, panoorin nyo kung gaano ka-acting president si Martin Romualdez. Chairman ng Civil Service Commission, Carlo Nograles. Our other host, Congresswoman Mix Nograles ng PBA Party List. Si Congressman Sandro Gonzales ng Marino. At syempre naman ang Dumper Party List, Congresswoman Claudine Bautista Lim. At mga partners ko, mga teammates ko dito sa 19th Congress. Palakpakan natin ang mga kongresista ng 19th Congress galing po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Palakpakan natin! Parang nangangampanya na. Ganyan yung pangangampanya, di ba? Yung mga meeting di avance. Bagong Pilipinas! Bagong mukha! What's happened? Aga pa, ha? Ito, ha? Magto-2025 pa lang, ha? Hindi pa nga nagpapasko, eh. Parang konti lang pumalakpak, no? Kung wala sila, hindi na magagawa natin itong magandang programa ng ISIP, itong Integrated Scholarships and Incentives Program. Kaya ngayong araw na to, 3,000 beneficiaryo ay makakatanggap ng 15,000 scholarship fund! Woo! Plus 5,000 AX! Parang si Willie Revillame na nagsasalita. House and lot! 1 million! Bigyan ng jacket yan! Bigyan ng cellphone! Parang ganun lang, no? Woo! Parang nasa ano ka eh. Wow, win ba yun? Will to win ba yun? Oh! Ng 5 kilo na well-milled premium rice. Happy ba kayo? Oh, di ba? Pwede pala siyang maging host. Hindi, di ba? Mas maganda baka maging effective kasi araw-araw ka napapanood, di ba, sa TV? Walang pwede 5 kilong bigas. O nululuha. Dapat pag-uwiin nyo kayo lahat. Dapat masaya! Meron kayong kilong bigas kapalit ng boto! Di ba? Bagay siya maging host. Yes! Daig pa yan TVJ. Daig pa si Vice. Si Willie. Diba? Pwede. Kung ako na lang maggawa na lang ng ng noontime show. Diba? Para tapos siya yung magiging host. Diba? Mas maano ka ng mga tao doon, matatandaan ka. Mapapanood ka araw-araw eh. Malay mo maging effective. Masaya ba tayo? Yun ang gusto natin madinig. Para itutuloy natin dito mga programa na will to win to, ah. Parang si Willie lang. Nahuli ni kabibig. Diba? Parang si Willie lang nagsasalita. Siguro bago niya ginawa yan, nanood muna siya ng Will to Win. Gayahin ko kasi Willie. Dapat nagbigay na rin ng jacket. Hindi, totoo yan, di ba? Nagbigay ng jacket tapos nandun doon sa likod yung pangalan. Woo! Servicio Ver, para sa iyo. Tama po yung sinabi ni Kong Jude. Kayong kabataan po, kayo po ang pag-asa ng Republika! Woo! Ang ating kinubukasan. Kaya kung wala po kayo, wala talaga tayong maasahan na maganda. Ay naku, pabalik-balik yung mga statement nila, oy. Pero dahil po kayo na nandito,
mag-aaral kayo ng mabuti. Kaya ito ay isang bagay na Parang hirap siyang magsalita, no? Parang hinahangal. Awan yung edukasyon. Hinihingal pala. Yun po talaga. Parang hinihingal siya. Yung pagod nyo, yan ang puhunan ninyo. Ano daw? Parang ano, may sipon. Ang inyong mga buhay at ang buhay ng lahat ng Pilipinas. Kaya ako po si Martin Romualdez. Kami po dito sa Kongreso. Kasama pa natin Ako si Martin Morales. Ano ba, Romualdez Morales? Governors nandito rin. Kami, nagsasama-sama tayo. Kaya yun po talaga ang mensahe ng ating mahal na Presidente. Basta sama-sama, babangon tayo muli! Luma na yan, babangon tayong muli. Alam nyo, yan yung salitang nakakadalane. Lahat ng kumakandidato, ganyan yung sinasabi. Babangon tayo muli. Baka yung mga patay magsibangon na, pero yung nangyayari sa bansa natin, hindi pa rin bumabangon. Diba? Mahirap pa din. Lagi na lang kasi ganyan yung dialogue eh. Paula rin natin ang bansa. Babangon tayo. Mag-Nescafe. Dapat naman, ha? Dapat naman. Magkaisa tayo. Isang bansa, isang Pilipinas. Para sa kabataan, para sa ating kaunlaran, Ano daw? na magiging maginhawa, maayos ang ating buhay. Yun lang po ang gusto po natin. At araw-araw at gabi-gabi, kami po sa Kongreso, isip kami at gagawa kami. Muntakin mo, no? Ganyan, no? Speaker. Kailangan ko nakakita ng speaker na ganyan. Paikot-ikot. Pasyalpa-syalpa. Diba? Talagang ano, no? Hands-on. Yan ang hands-on. Diba? Hands-on. Remember me. Capital M-I-U. Me. Ay nako, nagiging comedy na tayo rito. Diba? At ng paraan para magbibigyan na natin ng magandang buhay, para may lulutas natin po kayo sa lahat ng mga problema na hinaharap nyo. Kahit kasi po nandito po tayo. Ano daw? Representante po ninyo. Hindi mo na maintindihan yung salita. Si Kabibig nahihirapan na. Kasama natin lahat ng mga kongresista, Luzon, Visayas, Mindanao, dumating dito sa Davao City kasi kami po, lahat po kami, mahal na mahal natin ang Davao! Mahal na mahal yung Davao. Tapos ganyan yung nangyayari. Sus Mario Joseph Santissima Pabor. Malamang kayo sinabi, mahal na mahal natin ang mga taga Davao. Siguro yung mga nakakadinig taga Davao, no? Diyos ko naman, mahal na mahal yung taga Davao. Kita nyo naman yung KOJC, ano nangyayari dyan? Kung mahal natin ang taga Davao, kung mahal talaga, ipakita talaga ang pagmamahal sa mga taga Davao. Kahit nasabihing mga taga-sunod sila ni Kibuloy, di ba? Nasa Davao sila, KOJC sila, dapat sila ay pinoprotektahan doon sa mga taong pwedeng manakit sa kanila dahil sila ay mga inosenteng tao. Di ba? Wala silang kalaban-laban. Dapat pinupuntahan yon, tinutulungan yon, at inaayos kung ano yung nagiging tensyon doon. Dapat ganon. Di ba? Kung talagang mahal sila, lahat. Diba? Nasa Davao yan eh. Davao yan. Hindi lang yung mga taong nakakaharap. Di ba? Yung mga taong nakakaharap na ganyan. Di ba? Para sabihin mong, mahal ko kayong lahat. Kung may mababalitaan kang ganun, o KOJC nagkakaganito, o kailangan ako doon. Di ba? Kahit ipagtabuyan ka ng mga tao doon na, galit kami sa inyo. Kasi kayo ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang KOJC. Ipakita mo pa rin sa kanila na nandito ako para ayusin, nandito ako para protektahan kayo sa nangyayari. At ayusin tong gusot na to, yung tensyon na to, pababain natin, yung tensyon na to, ganito. Pagsabihan yung mga kapulisan na wag na manakit, pagsabihan na ganito, wag na mga ganon. Diba? Eh kaso hindi nila naramdaman yung ganon. Diba? Hindi lang sa Davao ang kayo, napakaraming kay OJC. Yan nga, 8 million. Napakarami yan. Pero yung tensyon na nangyari sa Davao, dapat mas binigyan nyo ng prioridad yun. Hindi yung pinaubaya lang sa mga pulis. Bahala yung mga pulis yan. Trabaho ng mga pulis yan eh. May masaktan dyan. Bahala sila sa buhay nila.
Ganun? Ganun ba yun? 'Di ba? Yung kahit pa paano kung talaga sinasabing mahal ko kayo, kailangan ipakita, iparamdam sa kanila kahit na ipagtabuyan kanila, kahit na ayaw nila sa'yo, is makita nila yung sincero mo na nandito ako para ayusin tong tensyon na to. 'Di ba? Walang masaktan, lalong-lalo na kayo mga KOJC member. Lalong-lalo na kayo dahil alam ko wala kayong kalaban-laban at mga inosente kayo sa nangyayari. Si Kibuloy lang ang kailangan namin dito. 'Di ba? Dapat mga ganun. Ba't konti lang pumalakpak, sumigaw? We, parang nahilaw, oh. Parang nahilaw si Konti Romualdez. lang yung sumisigaw. Mas malakas pa yung boses niya sa sigaw ng tao. Naku. Okay ba? Yun na lang. Basta ako po si Martin Romualdez, leader ng House of Representatives. Handang-handa kami rito. Maglingkod. Bantakin mo, no? Imbis na gumagawa ka lang ng batas, yun ang trabaho ko. Ganyan na, no? Iba na ngayon. Kumbaga, ang tutusin, 2024 na ngayon, kailangan nag-a-upgrade na. Cellphone nga, nag-a-upgrade, eh. Diba? Ako naman, hindi naman ako, no hate, sir, no hate. Kasi, diba, pag may aakma lang sa mga nangyayari ngayon, diba? Diba, na iaakma, tapos ganyan, parang nararamdaman ng mga tao na, tatakbo ata to. Kaya pala ganito yung ginagawa kay BP. Parang ganun, syempre, papasok sa kaisipan ng lahat, yung ganun. 'Di ba? Sana hindi muna gumaganyan. 'Di ba? Makinig sa mga hinaing ninyo. Talaga, hinaing? Ang Davao City! Mabuhay ang sabayang Pilipinas! Hey! Mas malakas pa yung boses niya talaga. May theme song si Martin Romualdez? Wala may... Ang aga. May theme song si Martin Romualdez. Ay, Martin daw. Alam, may theme song si Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez. Wow, iba si Martin. 2024 pa lang, may jingle na, eh. Aga. May pa-theme song si Martin. Pero nakita ko, konti lang yung pumalakpak, konti lang yung nag-response. Pero at least, mabigyan sila ng ano ba yung pamimigay nila, oy? Mas Takin mo, naalala ko. Binaba ni Martin yung Davao, no? Sabi nila Martin, binaba mo yung Kongreso, BP Sara, bababain ko yung Davao, na. Nemen! Ang 5 kilos na well-milled rice. Akala ko yung NFA rice sa Kadiwa store. Kay Martin, tambalos-los lahat. Kay Martin, tambalos-los lahat. Ganon ba yun? So yun na nga mga kabibig. Ewan ko kung ano ang yung komento tungkol dito kung magpunta sila ng Davao. So pwede silang pupunta sa KOGC, di ba? Pwedeng kausapin ni Martin. May power ba si Martin kabibig? Hindi natin alam kasi alam mo naman si Martin sidekick yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, nandito doon pala si Senator Bong Revilla. Sana nga laging sidekick lang, eh. No? Parang baka baliktad gaya nangyari. Baka si PBBM ang sidekick. Para siya yung presidente. Wala bang trabaho sa Senado, Senator Bong Revilla? Alam mo na kapibig, malapit ang eleksyon. So kailangan talaga na... Ikaw Senator Bong, nanonood ako ng mga pelikula mo. Parang gusto ko na lang manood sa pelikula ni Robin, ni Philip Salvador. Kasi yung mga lumang pelikula dati nila, ng mga artista sila, mga action star, ang sarap ulit-ulitin, lalong-lalo na yung pelikula ng FPJ. Kahit napanood mo na, ang sarap ulit-ulitin. Ang sarap panoorin. Kay Bong Revilla din, pinapanood ko din lagi yung pelikula niya. Kahit napanood ko na, pinapanood ko pa. Pero parang gusto ko na lang panoorin kay paulit-ulit yung mga Robin Padilla, Philip Salvador. Diba, mga ganyan. FPJ. Diba? Pabango si Bong Revilla. Kailangan talaga maging relevant siya, makita siya ng maraming tao, naramdaman ng mga tao na tumutulong din siya. Ay, bakit hindi na-mention ni Martin Romualdez si Bong Revilla? Bakit execute, parang sa Kongreso lang kaya na-mention? Pero na-shock ako ba, sa last part, no, may pakanta-kanta. Hindi na natin na yung, pakinggan yung pakanta-kanta, ha? Pakanta-kanta nila kay Martin. Ay, ganyan nyo.
Martin. Wow. May pakanta-kanta. Kay Martin. Pambalos-los lahat kay Martin. Pambalos ang... Ginawa ng parody. Ayun. Ikaw kabibig, ha? Simple yung mga kabibigan. So, yun lang po ang ating ladies labag-labag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Well, ang ganda naman ang hangarin na Speaker Martin Romualdez, naglunsad sila ng bagong programa, program sa Davao City. Well, i-grab natin. This is an opportunity na yung pera natin, ang buhis natin, ginamit nila para ibigay pabalik sa atin. Pero sana, wag yung kay Martin. Ang balos-los lahat. Ito, hindi ka masama no? Bibigay ka ng tulong galing din sa bulsa ng tao. Sarap tumulong, no? Wala, hindi naman sa bulsa ko galing. Sa inyo to, Ako? Hinahanap kung saan na si Speaker Martin Romualdez. Kung kahapon, hinahanap si Pangulong Bongbong Marcos, nasaan ang Pangulo, hashtag nasaan ang Pangulo, kasi hindi na nararamdaman ang Pangulo. Ngayon pa lang nagparamdam ang Pangulo, kahit may mga chika-chika na may emergency airlifting ang Pangulo, nagpakita na ang Pangulo, pero ngayon, hinahanap ng tao si Martin Romualdez, which is top official ng gobyerno na may bagyo. Nasaan ba ang speaker? Bakit hindi active sa ayuda? Kay Martin! Alam niyo naman, tinaguri ang Ayuda King itong si Ayuda Speaker King. Martin Romualdez. Kaya nga sabi ko, kung gusto talaga magbigay ng mga ayuda-ayuda, tumulong sa mga tao, yung hands-on mo na tumutulong ka, dapat na lang maging head ng DSWD. Di ba? Speaker. Kasi iba trabaho ng speaker talaga Pero sa akin, parang nanibago ako. Dapat sana ngayon siya magpapakita gilas sa kanyang pagbibigay ayuda sa mga nabahaan. Pero nasaan ba ang speaker natin? Naku po, kagulantang. Noong bagyong Karina, hinahanap si BP Sara. May picture sa NAIA na umalis si BP Sara. Pero ang unang rumispinde sa panahong Karina ay ang Office of the Vice President. Ngayon, bagyong Enteng, hinahanap si Martin Romualdez. Alam nyo ba kung nasaan si Martin Romualdez? Andiyan! Sa Davao. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat ng Bayan at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Kabibig. Ayan mga katunay kayo anong masasabi nyo dito sa video na ating napanood ngayon at binigyan ng reaksyon kay Martin? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.